Pagka-Mason. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Amen. Salamat sa Panginoon na ako'y muling nakabalik. The last time na nagwalay ako dito pa, luma pa yung auditorium dito during the youth conference. No, matagal na. Pastor pa ako sa church namin sa Makati during that time. But 2019, I surrendered my life para muling bumalik sa mission field in the country of Thailand. Amen? And malipay ko nga makita ang mga Bible student. Kanina meron akong kakwentuhan. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, nung Bible school ako, ang allowance ko lang 100 pesos kada semana. So divided by 5 days pasok sa school, that is 20 pesos per day. Tapos, 8 pamasahe papunta, 8 pabalik. So 4 na lang mabilin. So ang pagkain ko sa isang araw, yung noodles. So walang almusal. At bibili ko ng noodles yung 4 pesos during the 1990s. Tig-4 man ang noodles pa noon. And then sasabawan ko yan ng mga 1 litro para mabusog ako. And then sa hapon, mag-visitation na kami para makakain. So pag hindi ka maka-visitation, wala kang pagkain. So sa una, niwan ko kaayo, oy. Pero ngayon, medyo nakabawi na. Well, salamat po. I have just come from Thailand last March 24. And I'm happy to share to you that we have now learned slowly learning the language of the Thai people. And pagbalik ko, kasi umuwi ako dahil gagraduate yung anak ko sa college. Pagbalik ko sa last part of this month, we are already going to the province that we would like to start a new mission work. So please pray for us. At salamat sa bahagi ng Pigkarangan Bible Baptist Church sa ministry doon po sa Thailand. Amen? At salamat po sa inyong mga sacrifices, sa inyong pag-ibig sa mga missionary. And I have seen that time and time again. Every time I come here to attend your missions conference, I am really blessed. Amen? And I can see how you love missionaries, the way you treat us. Para ngayon, magmula nung Monday night, nung ako'y nakatira dyan sa mga prophets chamber dyan, tuwang-tuwa ako kasi sa Thailand, hindi ako nakakakain ng mga isda gikan sa dagat. Ang daming laman na isda yung ref. So yun ang inuulam ko araw-araw para pagbalik ko, balik niya naman ako sa hito, sa dalag, doon po sa Thailand. Well, tonight, I'd like to give you a message entitled Samaritans. Amen? May I ask you to stand with me, please, and open your Bible in the book of John, chapter 4, verse number 4. The Bible says in John chapter 4, verse number 4, and he must needs go through Samaria. This is the Lord Jesus Christ. Shall we pray? Father, we thank you for your love for us. We thank you, Lord, because you gave your Son to die at the cross of Calvary to pay for the penalty of our sins. Kaya ngayon, Panginoon, we are enjoying this fellowship together of born-again believers. We are enjoying the promise of eternal life because we are all your children, O Lord. Bless us as we look into your word tonight. Ang pangalan mo, Panginoon, ang maitaas sa aming pong kalagitnaan, hindi ang sinuman. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. You may be seated, please. Salamat po. Salamat kay Pastor Ray. Short notice, nung ako'y papunta rito, gikan mi sa Butuan, sabi niya, sige, mag-preach ka sa Thursday. Pero wala ako dyan. So, anyway, salamat po sa Panginoon at salamat sa pribileyo na ako'y makapag-preach sa inyo. Right? The title of this message is Samaritans. Let me give you a background of these people.
Kanina, hindi ko lang natanong anong tawag sa mga taga-Pigkarangan o taga-Lanao. Anong mga tawag sa mga taga-Lanao? Mindanaoan. Mindanaoan to. Kasi ako, galing ako sa Isabela, sa north ng Philippines. So, ang tawag sa amin, mga Isabelenyo. So, itong mga Samaritans na to, they are from a parcel of land in Israel called Samaria. Many years ago, nung sila ay nasakop ng iba't ibang mga lahi and they were forced to be taken away from their land. Ang mga nakasama lang during those days ay yung mga malalakas. At ang naiwan doon yung mga adult, na ganyan, so yung hari ng sumakop sa kanila noong mga panahon na yon, ang ginagawa po niya, nagpapadala siya ng ibang mga lahi doon sa mga nasakop nilang mga lugar, and they send farmers. Sa mga farmers dire, mga nagtatanim ng palay, mga ganyan, ng mga gulay. So yun ang mga pinadala ng hari doon sa lugar na yan. Kumbaga sa Pilipinas, doon sa north, ang mayaman na lupa na taniman ay ang Central Luzon. Pero walang tatalo sa yaman ng lupa na mayroon po ang Mindanao. It's here that I have seen very fertile lands na ang mga bunga ng mga farms and even the fruit trees and mga gulay ay ang gaganda. So itong lugar na ito, doon sa Israel, sa Samaria, diyan nagpunta yan. And the Jews that were left behind got intermarried with these people that went to Samaria. So the Jews, being prideful people, ayaw nila nung may mga crossbreeds sa kanilang lahi. So, nung bumalik sila, after many years, at nakita nila na mayroon ng mga crossbreeds na mga kalahi nila, doon sila nakaramdam na para silang nandidiri doon sa mga tao na nakatira doon sa Samaria. And because they were not allowed to go to the temple and worship, the Samaritans, the people that are living there, were forced to put up their own temple. Kaya doon nagsimula yung hidwaan ng mga Hudyo at saka yung mga Samaritans. Kaya dito sa ating pong binasa, matindi na yung kanilang alitan, ang mga Samaritans at mga Hudyo. At pakiramdam ng mga Hudyo na pagka may kinausap silang Samaritano, nadudumihan sila. Ewan ko lang kanina, kahapon pa ako nakatambay dyan, yung guard lang yung nakakausap ko. Lahat ng mga Bible student, pag nakikita ako parang, ganun sila sa akin, hindi ko alam kung nandidira ba sila sa akin o tingin ba nila sa akin, kumakain ng tao, Pero sabi ko sa isip ko, siguro takot magtagalog itong mga to. Baka ganon yung dahilan. So, that was the case during those days, mga kapatid. And here, when the Lord Jesus Christ came on earth, ibang klase na yung kanilang masyado nang malawak yung kanilang alitan. They don't even want to pass by that place. Pagka pupunta sila doon sa bandang itaas, iiwas yung mga tao. Mamaya makikita natin yung isang kwento dyan, mga kapatid. Iiwas yung mga Hudyo because they don't want to be associated with the people there. So here in the Bible, mga kapatid, I have seen 3 instances that the Lord has stated, or the Bible has stated a story about Samaritan. So tingnan natin ito ngayong gabi, itong mga talata po na ito. Amen? So tingnan natin itong unang ating binuksan ngayon sa John chapter 4. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not but his disciples, but he left Judea and departed again into Galilee. Look at verse number 4. And he must needs go through Samaria. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now
Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. Then cometh a woman of Samaria to draw water, and Jesus said unto her, Give me to drink. Oh, this number one is, we would like to take a look at the needy or the needful Samaritan. Amen? Don't you know that we were once a Samaritan? We were needful. Amen? We are dead spiritually. Kaya dito makikita niyo mga kapatid, the Lord Jesus Christ did not mind that the label that the Jewish is going to put on him. Pero ang kailangan niyang patunayan dito mga kapatid, kailangan niyang patunayan na ang kanyang pag-ibig ay walang pinipili. Kailangan patunayan ng Panginoong Hesus mga kapatid that even those people who were rejected, He loved them. Amen? Kaya nga merong isang pastor na nagsabi, yung Great Commission na binigay sa atin na we are to be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Jerusalem, our modern day Jerusalem ay yung lugar natin. Amen? And then the Judea, ang ating pong modern day Judea ay yung iba't ibang lugar dito sa Mindanao, dito sa Pilipinas. And then yung Samaria, ito yung lugar na ayaw ng puntahan ng mga tao. Ito yung lugar na talagang pinandidirihan na ng mga tao. This is exactly the place the Lord went. He saw the need of that Samaritan woman. Amen? Oh, I remember the verse in John chapter 3, verse 16, kung saan sinabi ng Bible, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. I want to tell you tonight, mga kapatid, when God saw the world, He saw the Philippines. When God saw the Philippines, He saw Mindanao. When God saw Mindanao, He saw Lanao. Amen? Alam nyo, noong nasa Maynila kami, o na nasa Luzon kami, ang alam ko sa Mindanao noon, magulo. Alam mo yung mga kinakanta nung araw ng mga asin, mga ganyan, yung ang mga tao daw dito, nagpapataya, mga ganyan. Kaya ang mga taga-Luzon noon, takot pumunta sa Mindanao. One time, nagkaroon ako ng privilege, unang makarating sa Mindanao, Davao. Kinakabahan na ako, baka mamaya damputin ako sa Davao. But everything has changed. Amen? Isang napatunayan ko mga kapatid, kahit saang lugar yan, basta may tao, may pangangailangan ng mga tao dyan. At kailangang puntahan yan ng Panginoon. At sino ang ipapadala ng Panginoon? Tayo. Amen? Imagine mga kapatid, the identification of the Lord with the needful Samaritan. No? Kaya nga ho ang Panginoon mga kapatid, we became sin for Him. He bore our sins at the cross of Calvary. Amen? The Son of God who is perfect, sinless mga kapatid, but when He was there, He carried our sins. Nadumihan siya dahil sa ating mga kasalanan. Sapagkat nakita niya ang pangangailangan natin. Yan ang ginawa ho ng Panginoon mga kapatid sa needful Samaritan. Amen? If you continue to read this passage, mga kapatid, makikita po natin na yung babae, iba't iba yung kinakasama, inamin niya na wala siyang asawa, tinanggap niya na siya'y isang makasalanan, mga kapatid, and the Lord gave her hope. Amen? Kung meron po tayong bisita ngayong gabi, I want you to know, hindi ko po tiyak na ngayong pupuntahan na pag ikaw namatay, kung di mo sigurado ang langit, I want you to know and we want you to know that you can have the assurance of going to heaven. No matter how sinful you are, the Lord Jesus Christ has died for your sins, mga kapatid. This woman is a proof. Amen? Is a proof of a person just like us. Salamat na lang sa Panginoon. Noong mga bata kami, noong kami ay mga pinandidirihan pa ng lipunan.
No? Siguro kung ikwento ko na rin sa inyo. Kami po noong araw, kami yung mga batang hindi naliligo. Pag nakakita kami ng irrigation canal ng papunta sa mga palayan, doon kami naliligo. But praise God, missionary came to our place and they taught us the Bible. They reached out to us and they expressed the love of Christ to us, mga kapatid. We were needful. Somebody came to us. Amen? Kaya yung mga nagpupunta doon sa mga baryo na mga Sunday school teacher, mga good news teacher, mga kapatid, saludo ako sa inyo. Ituloy nyo lang yan. Amen? Kahit makita kayo ng mga bata doon na kagaya namin noon na iba't iba yung flavor namin. Alam mo, pagka sinabing iba't iba yung flavor namin, kung ano yung huling mahawakan namin, yun yung amoy namin. Kung sumakay kami na sa kalabaw, pag uwi namin, pagdating ng teacher namin, amoy kalabaw kami. Kung nahuli kami ng hito doon sa sapa, pagdating ng teacher namin, amoy hito kami, but they loved us. They came to us because we were needful. Amen? Number 2, Luke chapter 17. Luke chapter 17, verses 11 to 18. And it came to pass that as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Look at this, Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And when they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves unto the priests. And it came to pass as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back with a loud voice and glorified God, and fell down on his face and at his feet, giving thanks. And he was ano po daw siya? Samaritan. Number 2, yung una, the needful Samaritan. Number 2, the grateful Samaritan. Amen? I remember this song noong tinuturuan kami ng mga Saturday class teacher namin, yung may 10 may sakit. Alam niyo yon, yung kanta na yan? No? May 10 may sakit, pinagaling ni Jesus. Ang siya may umalis, ang isa ay bumalik. Yung teacher namin noon, yung Sunday school teacher namin na yon, ang kanyang daliri sa kamay, 12. May ganyan. Habang kinakanta niya yung may 10 may sakit, ginaganyan niya yung kamay niya sa amin. Sabi ko dun sa teacher namin, Ma'am, hindi naman 10 yung daliri mo, 12 naman yan eh. No? Dapat may 12 na may sakit. Tama na yan. Talagang makulit ako nun, mga kapatid. But let's go back here, mga kapatid. Here are the 10 lepers. No? Narinig nila na padaan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. And then sumigaw sila, Jesus, Master, tulungan mo kami. At narinig ng Panginoon ang kanyang mga tinig. Anong sabi ng Panginoon? Punta kayo dun sa mga high priest. Show thyself. Kasi nung araw, pagka may sakit sila, ang magbigay ng approval na yung taong yan ay malinis na, yung mga high priest. Nagtrabaho ako sa slaughterhouse nung bata po kami. Pagka ang karne ng baka o kalabaw o baboy ay walang tatak, hindi approve yan sa veterinary, bawal itinda yan. Hindi ko alam kung anong itinatatak nila noon, pero itong 10 na to, sabi ng Panginoon sa kanila, punta kayo dun sa mga high priest, ipakita nyo yung inyong mga sarili. And habang sila'y naglalakad, nakita nila, lumilinis na sila. And then one of them, isa sa mga may sakit, bumalik. Anong ginawa niya? Nagpasalamat siya sa Panginoong Hesus. I am sure yung siyam tumuloy sila doon sa high priest para ipakita niya na malinis na kami. Pwede na ulit kami makihalubilo sa mga tao. Eto na kami, wala na yung ketong namin. Okay? What we can see here, mga kapatid, there are 2 types of those people who were forgiven by God.
There are two types of people who are blessed by God. No? For example, tayong lahat ay dati tayong mga lepers. Meron tayong mga leprosy lahat. Yung ginawa nung Siyam, kagaya natin, nung iba, pumunta sila upang ipa-approve sa tao na sila ay malinis na. Nakikita niyo ba yung trend na yan ngayon, mga kapatid? Na ang trend ngayon, especially the young people, I don't see much of the adults, especially the young people, marami tayong mga ipinopost na mga bagay-bagay na may blessing ako, meron ako nito, meron ako. Why? Because we want people to approve us. We want people to na sumaludo sa atin. Wow, ang dami na. Wow, bless siya kaayo, oy. No? So, ganyan ho ngayon, mga kapatid, ang trend ng maraming mga tao. Pero ang nais ho ng Panginoon, mga kapatid, sa mga pinatawad niya ng kasalanan, sa mga binless ng Panginoon. Amen? Oh, I have seen before my eyes how the Lord has blessed this church. I believe alongside with God's blessing in this church as a whole, there are many of you who are blessed by God individually. Amen? And one expression of being grateful for what the Lord has done for us, yun lang hong salvation na tinanggap natin, that would be enough for us to thank God for our lifetime. Amen? The material blessings that we might be enjoying today are just an extra bonus, mga kapatid, sa kabutihan ng Diyos. Salamat dumating ang salita ng Diyos dito po sa Pigkarangan. Salamat dumating ang kaligtasan sa bawat tahanan na meron po tayo. Amen? Salamat at meron akong mga naririnig noong last na conference, meron akong mga nakausap na dati, punta sila dito, talagang walang-wala, yung kanilang bahay ay wala na, but today, when they came to know the Lord, nagkaroon sila ng pag-asa, and they were blessed by God spiritually, and they were blessed by God materially, mga kapatid. It is a blessing to hear those kind of testimonies. But what the Lord wants from us is to come to Him from time to time and tell Him, Ginoo, salamat kaayo. Amen? Sa kaluwasan. Ginoo, salamat kaayo sa grasya. Amen? Salamat kaayo. Thank God for everything, mga kapatid. Kaya nga yung ginagawa natin dito ho sa church, mga kapatid, it should be an expression of our gratefulness to what the Lord has done for us. Go back to God. Don't seek the approval of men. Seek the approval of God. Amen? Express your thanksgiving to God. Kaya naniniwala ho ako, mga kapatid, yun hong mga tinatanggap namin ng mga mission support na nanggagaling po sa inyo every month. Kaming lahat ng mga missionaries, wala kayong pinipili. I believe most of those who gave, if not all, are grateful people. Grateful for the salvation that they have received. Grateful because they have a church. Grateful because they have a God that has blessed them. Amen? Seek the approval of God, mga kapatid. Kanino ho tayo naghahanap ng approval? Sabi sa Bible, in the last days, perilous times shall come. And then, sabi dun sa sumunod na verse, men shall be lovers of their own selves. Now, we are living in the last days. You are being a part of those men who are lovers of ourselves when we seek the approval of other people just to make us happy. We should be lovers of God. Amen? Number 3, the last. The needful Samaritan. The grateful Samaritan. Luke chapter 10. Verses 33 to 35.
Iba-iba hong mga tao itong atin pong pinag-aaralan. But they were all Samaritans. Amen? Luke chapter 10, 33 to 35. But a certain Samaritan, as he journeyed, came to where he was. And when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Amen? Alam niyo siguro na ho yung kwento niyan. No? Iyan ay tungkol doon sa isang tao na ninakawan at iniwan siya doon, muntik nang mamatay. Dumating yung unang dumating sa kanya, the priest. Nung makita niya yung halos mamatay ng tao, tumingin-tingin siya sa paligid, baka madamay pa ako dito. Bayaan mo na siya dyan. And then, maya-maya, dumating yung Levite who said that he is serving the Lord in the temple, that he has devoted his life as Levite. But when he saw that needful man, mga kapatid, he did not do anything. He walked away. But when this Samaritan, when this despised person, when this forgotten person who have experienced love, amen? When this person na walang itong mga tao na walang gustong pumansin, na nakaramdam ng pagkalinga ng Diyos, mga kapatid, iba ang ginawa niya. When he saw this person who is in need, pinuntahan niya yung tao, ginamot niya yung kanyang mga sugat, at isinakay doon sa kanyang beast, and then dinala sa isang inn. Alam niyo po, nung habang pinag-aaralan ko ito, sabi ko, what a selfless man is this? Amen? The selfless Samaritan. Siguro, kung tayo lang. Alam niyo ba, merong college sa Manila, ang pangalan ng college ay Fiat University. Doon sa Fiat University, magkaaway ang SI at saka SB. Yung SI, Samahang Ilocano. Yung SB, Samahang Bisaya. Kaya kung pagtulong-tulungan niyo ako ngayon, hindi na ako makauwi. Kasi Ilocano man ko. Pero salamat, wala ako sa fraternity ng mga, alam nyo doon, pagka makarinig sila ng, tawag ito, pag makarinig sila ng, yung mga Ilocano, pag makarinig sila ng, Bisaya to Di ba may mga tono tayo? Paano nyo malaman ng mga Ilocano? Pagka yung mga R, matitigas. At saka yung mga letter T, matitigas. Nyamuten. Yung mga ganyan, yung mga gano'n ang mga bumigkas ang mga Ilocano. Kaya pagka nagdadahan-dahan yan. Pagka nagsasalita, talagang Tagalog ako. Ganon yung mga So, I was imagining, mga kapatid, there was this brewing, alam mo yun, yung alitan doon sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Samaritano, mga kapatid. But praise God for this person. He has all the reason to walk away. This person hates me. This person does not like me. But instead, he felt in his heart that even if this person does not like me, I will go to that place. Amen? Yan ho ang damdamin na mayroon po ang mga missionary. Yan ho ang damdamin na mayroon po ang mga pastor. Yan ho ang damdamin na mayroon po, mga kapatid, ang mga soul winner. Yan ho ang damdamin na mayroon po dapat, mga kapatid, ang mga Sunday school teacher, ang mga good news teacher, that you go to a place, you help these people na ayaw tulungan ng ibang mga tao. Amen?
we are in deep need doon sa Thailand. Before I came home here, meron po akong inatyanan na seminar. Ang grupo ng seminar na yon ay yung EFT, the Evangelical Fellowship of Thailand. This is the organization na mag-sponsor ng aming visa doon po sa Thailand. Ang population po ng Thailand ngayon is 70 million. 70 million. Ni-report nila doon. Tuwang-tuwa sila. Today, 2024. Alam niyo kung kailan dumating ang Baptist sa Thailand, ang mga Amerikano na missionary sa Thailand? 1800s. Dumating ang mga Amerikano na missionary sa Pilipinas, 1900s. Almost 200 years of Baptist missionaries in the country of Thailand. After that, mga kapatid, of the 70 million population, alam niyo kung ilan na yung nireport nila, tuwan-tuwa sila. Today, 2024, Thailand has 500,000 Christian population. Palakpak sila, pakpak ka mo. Isip ko, 500,000 of 70 million for almost 200 years of Christianity. Tapos, bilangin mo ang missionary sa Thailand. Kokonti ang nagpupunta. Wala pa kaming 20. Ang China, 1.3 billion. Ilan ang missionary doon? Napauwi pa yung dalawa. Ang India, 1.4 billion. Ilan ang missionary doon? Hindi na makapasok yung isa. Kilala ko yung ibang mga missionary na nandun ngayon, mga kapatid. That's the need. Amen? That's the need of the world, mga kapatid. There are places that some people don't want to go. Kasi nandidiri sila. There are places that some people don't want to go kasi galit ako sa mga yan. But let's be like this selfless Samaritan, mga igsoon. Amen? That we don't mind who are those people. We don't mind what will happen to us. We don't mind what's gonna left with us, mga kapatid. All we want to do is to help reach those people, help those people who are in need. Amen? Magsisimula po yan sa isang selfless na tao. A person who is willing to forget about himself. Noong 2019, pumunta kami sa Thailand bago mag-COVID. Nandito pa yata ako noon nung last conference ng 2018. Tama, 2019 pala. September, nandun ako sa likod nakaupo. Doon sa likod. Doon ako madalas makaupo kasi diyan kami dumadaan papunta dito. 2019. September. Pagka-October, pumunta ako sa Thailand. No? I'm enjoying the church there in Manila. Nasa Makati, yung simbahan namin. Mas marami kayo, but we are about 300 people there in our church. We support also the 200 missionaries. Started local missions also. Pero nagsimula ako mag-pray and then nung pumunta ako sa Thailand, kasama ang misis ko, October, nakita namin na ito yung isang bansa na walang gustong pumunta masyado. At ang daming mga tao na nangangailangan makapakinig ng salita ng Diyos. Kinausap ko yung misis ko, sabi ko sa kanya, I think the Lord is calling us again to the mission field dito sa Thailand. Sabi ko sa misis ko, sama ka sa akin? Ang sabi ng misis ko, oo naman. Kahit sa bundok ka pa pumunta, sasama ako sa'yo. O, di ba? Ikaw si Tarzan, sabi niya, ikaw si Tarzan, ako si Jane. Ang hirap yata yun kung magbaging akong ganyan. Bagsak agad ako kung ako si Tarzan. Now, kidding aside, mga kapatid, that was October. Uwi kami sa Manila, November. Pagka-December, nag-resign ako sa church. Sabi ko, church, I'm resigning. The Lord is calling us
to the foreign field. Amen? Because I've been encouraging them to, somebody should surrender his life to go to the mission field. Galing ako sa Vietnam, tinawag niyo ako para magpastor. Somebody should surrender. Wala mag-surrender ng kanilang buhay. Sabi ko, sige, ako na lang. Maybe tonight there's someone here who is considering a mission field. Why not come and visit Thailand? Amen? 500,000 out of 70 million population, mga kapatid. We need selfless men and women. We need selfless people of the Lord, mga kapatid, who will continue to support the need of the church, to support the need of the ministry. Thank you for being selfless. Alam ko, marami sa inyo yung mga binibigay nyo sa inyong faith promise, mga kapatid. That is a sacrifice. Pwede nyong gastusin yan para sa inyong mga pamilya. That's selflessness, mga kapatid. Amen? That's selflessness. We were once a needful Samaritan. How grateful you are to the Lord for what He has done for you and what has been your contribution. Let's go back to our text in John chapter 10 as I close this message. 33, John chapter 10. John chapter 4. John chapter 4. Verse 39. Ito na yung naging ending noong kwento noong Samaritan woman, the needful Samaritan. Ginawa niya, nung nakilala niya ang Panginoon, tinawag niya yung mga kababayan niya, and they came to the Lord. And the Bible says here, and many of the Samaritans of that city believed on Him for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did. So when the Samaritans were come unto Him, they besought Him that He would tarry with them, and He abode there 2 days. Verse 41, and many more believed because of His own word, and said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, for we have heard Him ourselves, and know this, that is indeed the Christ, the Savior of the world. Amen? When this church started, doon sa maliit na room, doon sa kabila, doon sa bakery, nakita ko pa yung old auditorium yun, mga kapatid. Some of you were here already. You came. Amen? And because you have shown how selfless you are, you have shown how to take care of those people around Pigkarangan and around Tubod and other places, mga kapatid. Many more believe. Amen? Many more Samaritans believe. Amen? Kaya itong mga nasa harapan ko ngayon, kagaya ko, na tayo mga makasalanan at may pangangailangan, kagaya po ng mga Samaritano na pinag-aralan natin. What God wants from us and what God demands from us is a grateful and selfless believer who will say, we are going to help to reach more Samaritans. Who will say, I'm going to surrender my life so that we could reach more Samaritans. I'm going to sacrifice more. I would like to ask God for more blessings so we could give more so that we can reach more Samaritans. Amen? More needful people who will become grateful people. Amen? Tayo na mga dati, malalim ang pangangailangan natin. The Lord has blessed you spiritually. The Lord has blessed you materially, financially, mga kapatid. How grateful you are to God. And what can you do? What act of selflessness can you do so that you and I can express our love so that more like us can be reached by the gospel? Tumayo po tayong lahat, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong kabutihan sa amin. Salamat po dahil kagaya namin na walang pag-asa at walang nagmamahal, minahal mo po kami.
Ibinigay niyo po ang inyong anak, ang Panginoong Yesus na siyang namatay, nailibing at nabuhay na muli upang bayaran na aming mga kasalanan, upang tubusin po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, may pastor na dumating sa buhay namin, na ibinahagi sa amin ang inyong salita. May soul winner, may mga member ng church, may nag-abot ng gospel tract, may nag-invite sa amin sa church, Panginoon, at nakilala ka namin sapagkat kami ay may matinding pangailangan. Kailangan namin ng kaligtasan. Ngayon, Panginoon, tulungan mo po kami na matutong maging mapagpasalamat sa lahat ng tinanggap namin po sa inyo. Salamat po, O Diyos. At tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na gumawa kami, Panginoon, ng isang act of selflessness so that we can help others to be reached by your love more, Lord. Thank you, Lord, for this evening. Thank you for this privilege that you have given us. Continue to speak to our hearts. In Christ's name we pray. Amen and amen.